ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News Subong Adlaw sa Biyernes, Setyembre 26, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga headlines. Biyay isang fiber boats padulong sa Guimaras, Iloilo, vice versa. Suspendido bangod sa bagyo mo. Mga stranded nga pasahero sa Dumangas Port, gintagaan sang ready to eat food gikan sa DSWD. Pahin sang Panay kag Negros Occidental dala sa storm signal number 1 kag 2 suno sa Pag-asa. Trabaho sa tanan ng mga government offices sa Iloilo City suspendido subong adlaw. Lokal nga panguluhan sa Bortac Nuevo Iloilo nagsuspende man sa trabaho sa ila tanan nga mga opisina. Biyahe sa sakayan pandagat sa Antique nagapabilin man nga suspendido. Karsada sa Castillana, Negros Occidental unpassable bangod sa liwat nga pag-awas ang tubig sa Tamburong Creek. Nag-DepEd SDO Iloilo ginpostpone ang paghiwat sang Sports Fest Games. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryo nga ginsuspende ang biyahe sang fiber boats kag ro vessels sa Guimaras, Iloilo, vice versa bangod sa bagyong Upong. Suno kay Philippine Coast Guard Iloilo Commander Richard Gura, mismo mga operators na nagsuspende sang biyahe bangod sang zero visibility, mabaskog nga hangin kag wala untat nga pag-ulan. Ginpasiguro sa Philippine Coast Guard Iloilo nga padayon sila nga nagabantay sa malain nga tiyempo. Nagpahayag man sang kahandaan ng PCG sa pagresponde sa anuman nga insidente nga kinahanglan. Radyo Pilipinas News. Philippine Coast Guard nagsuspende man sang trip sa iban pa nga mga puerto sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, suspendido ang biyahe sa mga fiber boats kag ro-ro vessels sa Guimaras to Iloilo vice versa tungod sa bagyong Upong. Sunod kay Philippine Coast Guard Iloilo Commander Richard Gura, mismo mga operators na nagsuspend sa biyahe bukod sa zero visibility, mapasko ga hangin kag wala untat na pag-ulan sa Iloilo Strait. Ginpasiguro sa Philippine Coast Guard Iloilo nga padayon sila nga nagabantay sa mga tiyempo kag nagpabutyag sa kahandaan sa pagresponde kung kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagbaton sang ready-to-eat food items ang 80 ka mga locally stranded individuals sa Dumangas Port gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Madumduman nga nagtagwas ang Sea Travel Advisory and Coast Guard Station Iloilo sa kanselasyon sang biyahe bangod sa Bagyo Upong. Samtang ginpasalig naman sa DSWD Field Office 6 ang publiko nga nagapabilin nga naka-standby ang Regional Office para mag-mobilize sang assistance sa mga maapektuhan sang weather disturbance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. RDRRMC ang naka-red alert kasunod sang pagsulod na sang bagyong Upong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa balita ni Paul Tarosa, Ginpasaka na sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang ilang kahandaan sa red alert status bangod sa bagyo Upong.
Sa pagpasaka sa handaan, 24/7 nga naka-duty ang tanan nga personnel kag member agencies sa RDRRMC6 sa Operations Center. Nakahanda naman ang mga rescue, response kag relief teams sagad makaresponde gilayon kon may emerhensya. Pasangkaron sang RDRRMC6 ang monitoring kag koordinasyon ay importante para sa mas epektibo nga response operations. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakasaka na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang mga bahin sang Aklan, partikular ang Makato, Tangalan, Kalibo, New Washington, Ibahay, Malay, Nabas, Numancia, Batan kag Buruanga, samtang Roa City, Panay, Pilar, Sapian, Ibisan, Pontevedra naman kag President Rojas sa probinsya sang Capiz. Signal number 2 man ang Banwa sang Estancia, Carles, Balasan kag Batad sa Iloilo kag Kaluya sa Antique. Nadugangan man ang mga lugar sa Western Visayas sa ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Iloilo. Nadala na sa Signal number 1 ang Banwa sang San Dionisio, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemere, Baratak, Viejo, San Rafael, Banate, Anilao, San Enrique, City of Pasig, Bingawan, Kalinog, Dueñas, Dingle, Baratak Nuevo, Dumangas, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Pototan, Mina, Zaraga, Nulusena, Kabatuan, kag Maasin. Sa Antique naman ang Banwa sang Libertad, Pandan, Sibaste, Kulasi, Tibiao, Barbasa, Bugasong, Lawaan, kag Valderrama. Iban pa nga bahin sang Aklan kag Capiz, sa Negros Occidental naman, Escalante, Toboso, Calatrava, Sagay City, Cadiz City, Manapla, Victorias, Enrique B. Magalona, Silay City, Talisay, Salvador Benedicto, San Carlos City, Bacolod City, kag Murcia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, suspendido ang trabaho sa tanan nga opisina sang gobyerno sa siyudad sang Iloilo subong adlaw September 26 sa official statement ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Iyagin pahayag nga ini agud masiguro ang seguridad sang pumuluyo bangod sa epekto sang severe tropical storm Opong. Sa bahin sang private sector ginatugyan naman sa alkalde sa diskresyon sang ila respective heads ang pagdesisyon kung mag-suspend man sang trabaho. Padayon na ginapangabay sang alkalde ang tanan nga maghalong, magmonitor sang advisories kag magpangamuyo para sa seguridad sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Guimaras nagsuspend man sang trabaho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Yung suspindi sa provincial government sa Guimaras ang trabaho sa kanang provincial government offices bukod sa malayong absento nga dala sang Bagyo Opong. Panay naman ang trabaho sa mga opisina nga may katungdanan sa basic o vital health services, disaster preparedness and response, agad masigurang padayon nga serbisyo para sa pumuluyo. Iyan na panundom sa provincial government ang tanan nga maghalong kag magpabilin nga mabinantayon. Ginabisuhan man ang publiko nga magparan sa pag-monitor sa mga official advisories para sa dugang nga impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isuspende ni Mayor BP Beron ang trabaho sa tanan nga opisina sang gobyerno sa Banwa naman sang Barotac Nuevo subong adlaw bangod sa Bagyo Opong. Ini ang base man sa rekomendasyon sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Padayon naman nga bukas sa mga departamento sa lokal nga panguluhan kag iban pang ahensya sang gobyerno nga yara sa Blue Alert status kag nagatrabaho sa disaster preparedness kag response, serbisyo medikal kag iban pang vital services. Kinabisuhan naman ang mga pumuluyo nga mag-alikot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Bacolod City, suspended naman ang opisina sang gobyerno. Inibilang pagpanghanda sa posible pagbaha dala sang habagat kag Bagyong Opong. Inatag ni Mayor Greg Gasataya nga hindi sakop sang work suspension ang mga opisina nga may katungdanan sa vital kag health services pati na sa preparedness kag disaster response. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga suspendido ang biyahe sa mga sakayan pandagat sa probinsya sang Antique bangod sang Bagyong Opong sa Sea Travel Advisory number 3 sang Coast Guard Station Antique. Suspendido ang biyahe sa mga sea vessels salin sa Libertad Port, Lipata Port padulong sa RGL Port Kaluya Antique, vice versa. RGL Port Kaluya padulong sa Pinagpala Port Semirara Antique. RGL Port Kaluya padulong sa Buruanga, Aklan, vice versa. Pinagpala Port Semirara padulong sa San Jose Port kag sa Barangay Poblasyon padulong sa Mararison Island, Kulasi Antique, vice versa. Ini matapos ginpaydalom sa public storm signal number 2 ang Northern Antique
kag signal number 1 naman ng Central Antique. Ginapangabay sang CGS Antique mga may ngisda nga hindi anay magpalawod. Agod malikawan ang posible nga disgrasya sa kadagatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 ginpasaka pa sa high alert. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Naka-high alert sa karon ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 matapos naging pasaka ang signal number 1 sa pila ka lugar sa Western Visayas bangod sa Baguio Opong sa Setyembre 25. Para mapasiguro ang batasig ng assistance sa mga naapektuhan sa bagyo, pahayag sa ahensya nga nakapreposisyon na ang mga family food packs sa bubos nga rehiyon. Madumduman naging paidalom sa signal number 1 ang northern portion sa Iloilo, Capiz, Aklan, kag Northern kag Central part sa Antique, lakip ang Kaluya Islands. Sa datos ng Regional Office, may nakastandby nga masobra sa 117 million pesos, nabilis ang relief resources kung sa diin 111,000 ka mga family food packs, balaw 82 million pesos, 6 million nga ready-to-eat food items, balaw masobra sa 5 milyones pesos, masobra sa 16 mil nga non-food items, balaw masobra sa 26 milyones pesos, kag may standby fund man ang ahensya nga 2.7 milyones pesos. Samtang gipasalig sa DSWD6 ang pumuluyo nga nakahanda ang ahensya sa paghatag sa augmentation sa assistance kag wala sang pamilya ang magutman. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental ginbatak man sa red alert status kasunod sa bagyong Opong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Yerbas. Ginpasaka na sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PGRMC ang red alert status ng Emergency Operations Center sa probinsya. Inibilang pagpanghanda sa posibleng nga mangin epekto sa habagat nga ginapabaskog pa sang bagyong Opong. Kadungan sini, nagapanundom ang Negros Occidental PGRMC sa mga Negrense, ilabi na ang managapuyo sa mga area nga masaming apektado sa pagbakag pagkatipag sang duta nga mangin handa kag regular nga i-monitor ang mga ginpagawa nga weather advisory. Sino kay Brian Larry Senior, Deputy Manager ng Negros Occidental PGRMC, sanding sa ginpagawa nga datos ang DNR Mines and Geosciences Bureau, subong nga simana may 138 barangay gikan sa 18 ka banwa kag syudad sa probinsya ang susceptible sa pagbaha kag landslide. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagawas ang status ng flight sa Iloilo International Airport as of 6:45 a.m. subong adlaw September 26. Sandig sa impormasyon may kanselasyon sa flight ang Cebu Pacific sa 5J448 Iloilo Manila nga flight, 5J2266 Iloilo Manila, 5J261 Iloilo Puerto Princesa, flight 5J247 Iloilo Jensan, 5J464 Iloilo Manila, 5J4810 Iloilo Legazpi, flight 5J2260 Iloilo Manila, 5J4871 Iloilo Zamboanga, flight DJ641 Iloilo Cebu. Samtang may pila naman kabiyahe sa Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia kag Scoot ang nakaschedule. Payag sang tagdumalan sang airport nga posibleng magbago ini bangod sa Bagyo Opong. Inabisuhan naman ang mga pasahero nga mag-coordinate sa tagsa ka airline para sa pag-update kag importante nga mga anunsyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga bulutuan nga nagdeklara sang kanselasyon sang klase bangod sa bagyong Opong naglabot sa masobra 1,000. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagkansela sang face-to-face classes ang 1,230 ka bulutuan sa Western Visayas bangod sa malayang tiempo, Miyerkules, Setyembre 25. Sa datos ng Department of Education Western Visayas, nagkansela sang in-person classes ang 94 ka bulutuan sa Schools Division Office sa SDO sa Antique, 372 sa SDO Capiz, 606 sa SDO Iloilo City, kag 698 sa SDO Iloilo. Naglabos sa masobra 420,000 na estudyante ang apektado sa kanselasyon sa in-person classes. Pangayag sa Level 6 nga apisar wala sa in-person classes, nag-shift ang mga bulutuan sa Alternative Delivery Mode o kon ADM. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Hindi malabayan karon ang kabagnaan biyak na Bato Road sa La Castellana, Negros Occidental. Sunod sa La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, inibangod liwat nga nag-awas ang tubig kag volcanic debris sa Tamburong Creek sa barangay Biak na Bato. Ang nasambit nga dalan ang ginagamit sa mga biyahero padulong sa Canlaon City, Negros Oriental. Abiso sa La Castellana MDRRMO, likawan anay ang paglabay sa area samtang wala pa natapos ang ginahiwat nga clearing operation. Bilang alternatibo, ang mga motorista ginapanuginan nga magamit sang dalan sa Moises Padilla. Radyo Pilipinas News. Personal naging bisita ni Mayor Bianca Riquinto ang Istansya Iloilo kaupo ng mga personnel sang MDRRMC ang mga barangay nga natumod flood-prone area. Suno kay Almir de la Cruz, head sang Istansya MDRRMO, sa piyak sa mga pag-ulan sa Banwa wala pagtaas ang level sa tubig sa nanaway-tuway nga lugar sa Banwa. Dugang pa ni de la Cruz kung magdala ang sitwasyon, nakahanda na ang mga evacuation centers, mga responders kag mga magapanagtags ang family food packs. Nagapanawago naman si de la Cruz sa tanan nga residente sa Banwa nga giliyon nga magpalabot sa nagakaigong impormasyon kon kinahanglanon. Kahapon nga adlaw, ginsuspindi man ang klase kag trabaho, subong man opisina sang gobyerno sa Banwa sang istansya kasunod sa pagpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Radyo Pilipinas News. Postpone sa DepEd Schools Division Office of Iloilo ang tanan nga Division Sports Games subong adlaw sa anunsyo sang SDO Iloilo. Bangod sa malayo nga tiyempo kag suspensyon sang klase kag obra sa government offices sa syudad kag probinsya, postpone man ang paghiwat sang Sports Fest Games tubtob sa masunod nga mga pahibalo. Pahayag pa sang SDO Iloilo nga magapagwa sila sang bago nga schedule. Radyo Pilipinas News. DSWD nakapanagtag na sang 174,000 nga assistance sa pila ka mga lugar. Radyo Pilipinas Pauye sa balita. Naglabot sa masobrang 174,000 pesos ang assistance nga napanabot sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kag mga lokal nga panguluhan sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa mga bagat nga gipapaskog sa Bagyo Mirasol kag Nando. Sa masobra 174,000 pesos nga assistance, masobra sa 159,000 pesos ang gimpalabot sa DSWD6. Lakip sa ginhatag sa Field Office 6 ang 269 nga food items, kag non-food items kapareho sa family, sleeping kag kitchen kits kag laminated sacks. Sa pinakauli nga geomic report sa DSWD6, naglabot sa 481 ka pamilya o 1,719 nga individual ang naapektuhan sa registered banses gikan sa probinsya sa Antique, Capiz kag Iloilo. Sa karon may 66 pa ka pamilya ang yara sa sulod sa evacuation center kag may 194 ka pamilya ang naga-clear naman sa ilang mga himatao kon kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nakahanda ang Iloilo City Police Office sa posibleng epekto sa Bagyo Pong sa syudad sa Iloilo sa pagpabaskog sa disaster response operation. Ginmanduhan ni ICPO Director Police Colonel Kim Ligada ang tanan nga police unit sa syudad nga magpabilin nga alerto agud makaresponde sa emerhensya ka makatagbulig sa mga apektado nga residente. Nakigangot ba ng ICPO sa City Disaster Risk Reduction Management Office kag padayon nga nagamonitor sa mga abiso sang pag-asa. Suno kay Colonel Ligada, preparado ang search and rescue teams ng ICPO para sa rescue operations, traffic management kag masangkad nga information dissemination labi na sa mga lugar nga mas sami ginabaha. Ginpangabay sang ICPO ang publiko nga magapabilin nga mabinantayon kag ipahibalong ilayon ang mga emerhensya sa 911 ICPO hotline 0908-377-0194 sa ila telepono nga 033-335-0299 o kung sa pinakamalapit nga police station. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa preemptive evacuation ang Barbasa Municipal Police Station kag Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga residente sa Barangay Gwa sa Barbasa, Antique, partikular sa mga nag-i-star malapit sa Baybay. Ang evacuation kabayan sa precautionary measures sa Banwa para mapasiguro nga hilway sa katalagman dala sa Bagyo Upong ang mga pumuluyo. Gin pangabayman sang Barbasa PNP ang mga pumuluyo nga magapabilin nga alerto kag mag-coordinate sa kapulisan. Subungan magbantay sa abiso sang pag-asa kag DRRMA. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Iloilo City Government magabuylog sa pagsaulog sang World Heart Day celebration. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, ngayon sa pagsaulog sang World Heart Day sa mabot na Setyembre 29, mag-aupod ang Iloilo City Health Office. Kabuylog ang Department of Health Center for Health and Development Western Visayas kag World Health Organization pagi sa pagpatigayon sa mga aktibidad. May aras ang hiwaton nga libreng health services sa publiko nga mahimo ma-avail sa Iloilo City Hall grounds sa alas 9 sa agad ug 12 sa udto. Lagi sa serbisyo nga sarang ma-avail amo ang risk assessment, smoking cessation counseling, breast examination, food risk assessment, random blood sugar testing kag psychosocial support. Pagi sa pagpa-check up ma-detect kag mapunggan ang pagtuhaw sang cardiovascular diseases na ginakampanya sang DOH. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas News. Mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Barbasa Antique nagbaton sang 300,000 pesos nga swine production project sang DAR. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Hervas. Nagbaton siyang 300,000 pesos nga balor sa swine fattening technology kits kag mga idik ang Isparar Multipurpose Cooperative o kung EMPC sa Barbasa Antique. Ang buling palawian ang naghalin sa Department of Agrarian Reform o Condar Antique sa idalom sa Climate Change Resilient Farm Productivity Support Program. Katuyuan sini nga matagan sing sustainable nga livelihood opportunity ang mga farmer beneficiary nga apektado sa mga climate-induced disaster. Ang kits nagalakip sang feeds nga bastante para sa isa ka full growth cycle sang baboy. Ang mga membro sang EMPC ang nagpaidaluman sa paghanas angot sa swine production kag market disposal. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian na detalye sa mga nagapauna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, September 26, 2025. Halong din sa aton sining mga kauturan ha kay ang bagyong upong ang nagalaslas gid subong ang mga tinion. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton sining mga kauturan nga nagaupod sa aton siniyang Facebook Live subong nga aga diri sa aton siniyang pagpangalagad. Ako na gid lamang ang inyo alagad Junel Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.